Ay nako, mga boa tribs, ako po ay nagtataka. Bakit po ganun ang nagiging attitude nito pong si Ferdinand de la Merced? Alam niyo po ba mga boa tribs, hindi po naman siya dapat tinatawag na Philippine Looper. Kasi hindi naman po siya talaga registered. Hindi po siya officially registered dito po sa Philippine Loop Adventure Tour. Kasi po, kaya po siya hindi naparehistro, noon pong panahon ng physical examination, nakita po na siya ay meron pong hypertension. At dahil po dyan sa hypertension na yan, siya po ay hinihingan ng doctor certificate na siya po ay pinahintulutan at po pwede po siya na sumama po dito sa pagiging Philippine Looper. Pero hindi po siya nag-submit hindi po siya nag-comply, at sa halip po na mag-comply siya sa hinihiling po sa kanya ng Philippine Loop Adventure Tour, tumuloy po siya ng paglalakbay, kahit po sabihin wala naman talaga siyang dalang dokumento na magpapatunay na siya ay pinahihintulutan nito nga pong nasabing Philippine Loop Adventure Tour. So ngayon mga boa tribs, bagaman siya po ay nagpatuloy pa rin sa kanyang pag-iikot, tila po medyo lumaki pa ang ulo nitong si Ferdinand de la Merced. Kasi para pong nung una maganda at mabait siya, pero nito pong nagtatagal na uti-uti pong nararamdaman na niya ang kanyang kasikatan, medyo nag-iiba po ng ugali. At ang gusto po niya ngayon, sa tuwing papasok po siya doon sa mga bayan-bayan, lunsod o syudad, kailangan po may LGU na sasalubong sa kanya. At ayon pa po sa kanya, sa isa pong inirelease niya na video, sinabi po niya na kaya daw po gusto niyang tinatap ang mga LGU ay para bago po siya dumating, alam na po ng mga ito ang kanyang pangangailangan. Nakakatawa naman mga boa tribs. Hindi nga po siya karapat-dapat tatawagin Philippine Looper kasi hindi nga po siya register. Pagkatapos ngayon, dahil po sa kanyang masamang pag-uugali, di umano hindi po sa akin galing, di umano, ayon po sa ilan, dahil po sa kanyang masamang pag-uugali, ito po ay nadeklara pa po bilang isang persona non grata sa bahagi po ng Negros Oriental. So mabigat po yan kapag ka po, lalo pa sa katulad niya na nagpapakilala na Philippine Looper, pagkatapos biglang dideklara ka na persona non grata. Hindi po maganda yan, hindi po maayos yan sa isa pong nagpapakilala na Philippine Looper. Sa bagay, kahit naman po siya magpakilalang Philippine Looper, alam po ng lahat na siya po ay hindi po rehistrado o hindi po officially registered. Gayon pa man mga boa tribs, sa kanya pong pagpapatuloy ng kanyang pag-iikot, may binabanggit pa rin po siya na yun daw po mga appreciation ng LGU, ng mga opisyalis ng LGU, mayroon pong photoshoot, yun daw po ay ipinakikita po niya sa Guinness Book of Record. Ipakikita niya sa Guinness Book of Record para po siya ay magawaran ng Guinness Book of Record bilang nakatala po doon po sa kanilang mga record ng Guinness. Kahit po sa Guinness Book of Record, hindi po siya mapipili o hindi po siya mabibigyan ng award. Paano po siya mabibigyan ng award? Una nga po, hindi naman po siya registered, hindi po siya officially registered ng Philippine Loop Adventure Tour. Pangalawa, siya po ay nadali pa po noong tinatawag po nating persona non grata. Kasi kapag ka po sinabi na kayo po ay napagkalooban, naparusahan ng persona non grata, ang kahulugan po niyan ay iisa. Binastos nyo po, yun pong talaga sa inyo o parusa po sa inyo ng persona non grata. Ibig sabihin po noon, kapag may binastos kayo,
ang ibig sabihin po noon, kayo ay bastos. Definitely, bastos po kayo. So muli po, mga Boka Trips, hanggang doon lamang po ang aking gusto pong ipaalam sa inyo. Muli po, hindi po karapat dapat na tawagin ito pong si Ferdinand de la Merced bilang isang Philippine looper, sapagkat inuulit ko po, wala po siyang maipagkakalob na karangalan sa ating bansa maliban po sa kanyang sariling vlog o sa kanya pong sariling content o sa kanya pong sariling karangalan. Pero sa ating pong bansa ay wala, sapagkat hindi po siya po pwedeng i-recognize, sapagkat hindi po siya officially registered, hindi po siya pwedeng i-recognize ng Guinness Book of Record. Yun po lamang, kaya inuulit ko po. Ako po yung nagtataka bakit siya po sinasalubong. Maraming salamat po.